kita. At kung pagbabasihan mo, ang napanood ko lamang yata ay si Secretary Remulla. Sabi niya may nakita raw siyang dokumento na parang gusto siyang interviewin. Tama ba? Yun ang narinig ko. Pero hindi ko naman nakikita pa yung papel. At kung gusto man siyang interviewin, hindi ko alam kung napadala na siya ng notisya na gusto siyang imbitahin. Papaunahan ko na. Unique at kakaiba ito dahil kung pag-uusapan natin ang nakaraan ng Senado, yung mga naunang Senate President sa kaso ni Senator Enrile, sa kaso ni Senator De Lima, sa kaso ni Senator Trillanes, ang naging pasya ng Senate President sa mga panahong yon, huwag payagang arestuhin ang isang senador habang nagsesesyon ang Senado. In-extend ng konti yan sa kaso ni Senator Trillanes. Huwag payagang arestuhin sa loob ng pasilidad ng Senado. Pero sa labas pwede na o paglabas pwede na. Alam nyo? Pero hindi sinasabing immune siya sa aresto. Pangalawa, sa ilalim ng saligang batas, immune from arrest ang isang mambabatas para sa isang krimen na kaparusahan ay hindi lalampas ng 6 na taon. Kung pag-aaralan ninyo ang ICC at kasalukuyan pa lamang namin pinag-aaralan ito, ang parusa sa crimes against humanity na chismis na sinasabi nila, kaya mahirap na yun daw ang ikakaso, ay not more than 30 years. So, ang not more than 30 years ba, pasok sa hindi lalampas sa 6 na taon? Ang batas kasi natin, may minimum, may maximum. Ang batas doon iba So, pag in-apply mo yung konstitusyon natin sa terminolohiya ng batas nila, posibleng pumasok. Di ba? Ang not more than 6 years, pasok sa not more than 30 years. So, pinapapag-aralan namin sa mga abogado ngayon, at tiyak ko pinag-aaralan din ng abogado ni Senator Bato. So, hindi siya ganun ka-simple. Sunod, kung mag-i-issue ng warrant, ito'y puro katanungan lamang. Kung mag-i-issue ng warrant nga ang ICC, kung hindi na tayo miyembro ng ICC, ba't natin susundin yung warrant na in-issue niya? Iba yung may jurisdiction sila nung nangyari yung mga events na sinasabi nila. Dun sa, ngayon, di na tayo miyembro So, legal bang pwedeng ipatupad yan ng pulis? Hindi ko alam ang sagot. Legal bang, pag pinakitaan ka ng warrant ng ICC na hindi na tayo miyembro, anong legal na epekto nandito? So, marahil, baka may dagdag pang proseso. Yung tinatawag nating recognition of foreign judgment na para madesisyon na ng korte kung tama nga ba yun o legal o hindi. Ito'y lahat bagong mga sitwasyon legal na hindi pa natin napagdadaanan. So hindi ko ba masabi kung anong magiging kapasyahan dahil hindi pa namin klarong nakikita rin yung mga legalidad na papasok dito. Pinapapag-aralan ko pa rin sa legal ng Senate. Jurisdiction sila pag hindi nagpa-function ang korte natin. Nakahanda ka ba? Nakahanda ba ako aminin na hindi nagpa-function ang justice system sa ating bansa? Na kinakailangan silang manghimasok at makialam dito? I'm sorry? Well, tila nagpasya ang administrasyon na hindi nila kinoconsider yun, kaya nga ayaw nila mag-cooperate. Di ba? Pero isa yun sa requirements. Kung may jurisdiction sila dahil dysfunctional. Hindi nagpa-function ng tama. Walang remedy dito. Ang mga biktima na api. So, depende. Again, pinapapag-aralan ko. Ito yung mga katanungan lamang. Hindi ko ito posisyon. Hindi ito posisyon pa ng Senado. Pero pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kasalimuot itong isong to. At hindi ganun kasimpleng question legal lamang. Well, nangyari na yan dati. Diba? Mahigit 1 buwan yata dito. Mas naalala nyo siguro si Senator Trillanes.
So, we will follow tradition, the practice of the Senate, and accord the same treatment with respect to him. But again, Sally, the issue is, saan galing ba yung, ano ba yung warrant na pinag-uusapan natin? Ano ba yung papel na yun? Kung napahinggan niyo yung hearing ng isang araw, si Pastor Kibuloy nga may warrant na pero hindi naman daw kailangan sumuko Yun, Philippine Court na nag-issue nun So, kung gaano karami siguro ang abogado, gaano karami yung legal na opinion kaugnay sa bagay nito. So, ayoko munang tuldukan ito. Meaning, when in session, yun ang susundan ko, when in session, we will not allow any